Habang nagkakamping sa liblib na kagubatan ng Alaska, walang awa akong iniwan ng anak kong si Marco nang walang pagkain o kagamitan at sinabing, "Paalam. Salubungin mo ang grizzly." Akala niya mamamatay ako sa gutom o sa mga kuko ng oso para makuha niya ang aking mana. Ngunit pagbalik niya sa bahay, nandoon na ako naghihintay na may ngiti sa aking mukha. "May sorpresa ako para sa iyo," sabi ko. "Hindi kayo maniniwala sa nangyari? Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments." Sumabog ang pintuan ng walang babala. Pumasok si Marco, basang-basa ang hoodie niya sa ambon ng Seattle, humahagikik ang kanyang sneakers sa aking sahig na kahoy. "Tatay, kailangan ko ng 250,000 ngayon na." Natigilan ako sa aking mesa, may hawak pa ring panulat mula sa pagrepaso ng mga invoice. Ang agresibong tono sa kanyang boses ay tumama sa akin tulad ng sampal. Hindi ito ang anak ko na humihingi ng tulong. Ito ay isang tao na nagmamando. "Marco, ano?" "250,000 ngayong gabi." Naglakad siya pabalik-balik sa aking sala, nakakuyom ang mga kamao. "Naipadala ko na ang buwanang halaga mo noong nakaraang linggo." Halos hindi nga sakop ng 150,000 ang upa ko. Basag ang boses niya sa pagkadismaya. "Sa tingin mo sapat na iyon? Sa tingin mo sakop na lahat?" Pakiramdam ko biglang humigpit ang aking flannel shirt. May grasa pa rin sa ilalim ng aking mga kuko mula sa pagkukumpuni ng transmission ni Aling Nena kanina. Itinayo ko ang mga auto shop na ito mula sa wala. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw matapos mamatay si Sarah. Isinakripisyo ang lahat para bigyan siya ng mga pagkakataong hindi ko naranasan. "Anak, napag-usapan na natin ito. Kailangan mong humanap ng matatag na trabaho." "Trabaho?" Umikot si Marco, namumula ang mukha. "Bakit ako magtatrabaho kung nakaupo ka sa lahat ng perang ito? Kung kontrolado mo ang lahat parang diktador?" Ang akusasyon ay sumakit. Itinuwid ko ang aking mga balikat. Ang postura ng militar ay bumalik. "Sinusubukan kitang turuan ng responsibilidad." "Responsibilidad?" Mapait siyang tumawa. "Gusto mong malaman ang tungkol sa responsibilidad? Pagkatapos mong mamatay, magiging kahangahangang amo ako ng iyong mga auto shop. Mas mahusay ko silang patatakbuhin kaysa sa nagawa mo." Ang mga salita ay nanatili sa hangin tulad ng lason. Humigpit ang aking dibdib. Ang kaswal na paraan niya sa pagsasalita tungkol sa aking pagkamatay. Ang kalkulasyon sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ito kalungkutan o pagkadismaya ang nagsasalita. Ito ay kasakiman. Binuksan ko ang aking bibig, ngunit walang lumabas na tunog. 20 taon ng pagiging solong magulang, ng pagsasakripisyo, ng pag-asang magiging siya ang lalaking ipagmamalaki ng kanyang ina. Lahat ay gumuho sa sandaling iyon. Nakita siguro ni Marco ang gulat sa aking mukha. Nagbago ang kanyang ekspresyon, napagtantong masyado siyang nakapagbunyag. Nang walang anumang salita, umikot siya patungo sa pintuan. Ang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa bahay, tulad ng putok ng baril. Umagong ang litrato ng pamilya sa mantel, nanginginig ang nakangiting mukha ni Sarah sa likod ng salamin. Nakatayo ako roon ng walang kibo, pinapanood itong dahan-dahang bumalik sa lugar. Ang katahimikan ay dumidiin sa aking mga tainga. Sa labas, umaling-awngaw ang makina ng kotse ni Marco at nawala sa malayo. Nanatili akong tulala sa aking mesa. Ang panulat ay mahigpit pa ring hawak sa aking puting kamao. Nakatitig sa larawang iyon na ayaw tumigil sa mahinang panginginig. Kinabukasan, inabot ko ang litrato ng pamilya para ituwid. Ngiting-ngiti si Sarah sa akin, bata, nagniningning, hawak si Marco na 8 taong gulang sa kanyang laro ng Little League. Ang alaala ay tumama tulad ng isang pisikal na suntok. Ang libing ni Sarah. Si Marco ay nakatayo sa tabi ko sa kanyang nag-iisang suit, 3 sukat na masyadong malaki, mahigpit na hawak ang aking kamay habang sinusubukan kong huwag bumagsak. Ang utang sa mortgage ng unang auto shop ay 3 buwan ng atrasado. Ang mga bill sa ospital ni Sarah ay umubos sa aming ipon. Ipinangako ko sa kanyang huling hininga na aalagaan ko siya, bibigyan siya ng lahat ng hindi niya naibigay. Pagsapit ng Huwebes, nakita ko ang aking sarili na naglalabas ng mga lumang photo album.
Bawat pahina ay nagbubunyag ng isa pang sakripisyo na nakalimutan ko. Ang tuition sa pribadong paaralan ni Marco, 2,000 bawat taon dahil hindi sapat ang mga pampublikong paaralan para sa anak ni Sarah. Ang kanyang edukasyon sa University of Washington, kumpleto sa karanasan sa dorm na hinihingi niya. Ang Honda Civic na binili ko para sa kanyang pagtatapos, 900,000 na cash dahil ayaw niya ng kahit anong gamit na. Sinundan ko ang gilid ng isang larawan mula sa kanyang ika-16 kaarawan. Kahit noon, may kulang na sa kanyang mga mata. Habang ang ibang mga bata sa kanyang edad ay nagtatrabaho sa tag-araw, ginugol ni Marco ang kanyang oras sa paglalaro, nabubuhay sa buwan ng allowance na ipinapaliwanag ko bilang pamumuhunan sa kanyang kinabukasan. Malinaw na ngayon ang pag-unlad, nakalatag sa mga dekada ng litrato. Bawat bigay, bawat pagkukulang na iniligtas, bawat krisis na nalutas ko gamit ang aking tsikera ay nag-alis ng mga piraso ng kanyang karakter. Akala ko ay naging mabuting ama ako. Sa halip, lumikha ako ng isang estranghero na nagkalkula ng aking pagkamatay tulad ng isang transaksyong pangnegosyo. Sabado ng gabi, umupo ako sa lumang upuan ni Sarah, ang hindi ko kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na alisin. Nakita na sana niya ito. Mas nauunawaan ni Sarah ang mga tao kaysa sa akin. Itutulak niya sana si Marco patungo sa kalayaan, papatrabahuhin siya para kitain ang bawat piso. Nabigo ako sa kanya, bulong ko sa walang lamang silid. Ang pagkaunawa ay bumaba sa aking mga buto tulad ng lamig ng taglamig. Gumugol ako ng 20 taon sa pagsubok na bilhin ang pagmamahal ni Marco upang makabawi sa inang nawala sa kanya. Bawat bayad ay isang benda sa aking sariling pagkakasala, sa aking sariling kakulangan. Kinumbinsi ko ang aking sarili na ang paglalaan para sa kanya ay katulad ng pagiging magulang sa kanya. Linggo ng umaga, ibinalik ko ang mga album sa kanilang estante at umupo sa aking mesa. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ang panulat at papel. Ang disiplina ng militar ay nagpatatag sa aking paghinga. Kailangan kong mag-isip ng malinaw ngayon, magplano para sa mga posibilidad na hindi ko kailanman gustong isaalang-alang. Ang blanko na pahina ay nakatitig sa akin, naghihintay ng mga desisyon na hindi pa ako handa na gawin. Isang ring, 2 ring. Ang aking panulat ay nakabitin sa ibabaw ng mga legal na dokumento na aking ginagawa nang biglang umalingaw-ngaw ang telepono. Ang pangalan ni Marco ay nagliliwanag sa screen. Nag-alinlangan ako, pagkatapos ay sumagot, "Hello anak." "Tay, uy, kumusta ka?" Ang kanyang boses ay may artipisyal na kasiyahan na nakapagpatalim sa aking mga ngipin. Masyadong maliwanag, masyadong sabik, tulad ng pambungad na benta ng isang tindero. Ayos lang ako. Hindi ito inaasahan pagkatapos ng ating pag-uusap noong nakaraang linggo. "Oo, tungkol doon. Tingnan mo, pinag-iisipan ko. Masyado akong lumampas sa linya at gusto kong itama." Ang mga salita ay lumabas ng masyadong mabilis, masyadong pinagpraktisan. Sa totoo lang, may panukala ako, isang bagay na makapag-aayos ng lahat sa atin. Naghintay ako. Tinuruan ako ng pagsasanay sa militar sa halaga ng katahimikan. Mag-camping tayo sa Alaska, Denali National Park, ikaw lang at ako. Tulad nung bata pa ako, tanda mo? Ang suhestyon ay tumama sa akin tulad ng hampas. Hindi nagpakita ng interes si Marco sa mga outdoor activities simula noong high school. Masyadong biglaan ito. Alam ko, ngunit ito ang problema. Kinansela ng mga kaibigan ko sa huling minuto at mayroon akong mga tiket na masasayang lang. Bayad na lahat. Mga flight, camping gear, park permits. Mag-e-expire ang buong package bukas kung hindi natin gagamitin. Humigpit ang kapit ko sa telepono. Ang pagmamadali ay parang gawa-gawa, idinisenyo upang pigilan ako sa pag-iisip ng maingat. "Marco, kailan ka pa nag-organisa ng camping trips?" "Halika na, tay. Tanda mo nung tinuruan mo akong magbasa ng animal tracks kung paano magsindi ng apoy gamit ang basang kahoy. Palagi mong sinasabi na ipinapakita ng ilang ang tunay na karakter ng isang tao. Ang pagtukoy sa aming nakaraang pinagsamahan ay may pumilipit sa aking dibdib. Iyon ay mga magagandang panahon bago binago ng pagkamatay ni Sarah ang lahat.
bago ko sinimulan na lutasin ang mga problema gamit ang pera sa halip na mga regalo. Ito ang pagkakataon natin para magkabalikan. Patuloy ni Marco, bumababa ang kanyang boses sa isang mas tapat na tono. Para alalahanin kung ano ang mayroon tayo noon, walang distractions, walang stress ng syudad, ama at anak lang sa lupain ng Diyos. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang giyera sa pagitan ng pag-asa at instinct ay nagngangalit sa aking dibdib. Bawat rasyonal na bahagi ng aking utak ay sumisigaw ng babala. Ang tiyempo, ang biglaang sigasig, ang maginhawang kwento tungkol sa kinanselang mga kaibigan, lahat ay tila inorchestrate. Ngunit sa ilalim ng pagdududa ay may mas malalim na sakit. Paano kung ito ay totoo? Paano kung tunay na gustong itayo muli ng anak ko ang aming relasyon? Ang mga flight ay aalis sa Marso 25, pilit ni Marco. Seattle patungong Anchorage. Pagkatapos ay magmamaneho tayo papunta sa parke. Sa maaraw sa ilang tulad ng dati. 5 araw, ulit ko ng dahan-dahan. Tay, pakiusap. Ang mga tiket na ito ay nasusunog at ito na marahil ang huling pagkakataon natin upang ayusin ang nasira sa atin. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin. Tinitigan ko ang mga papel sa aking mesa. Mga legal na dokumento na maaaring magpabago ng lahat. Mga pag-iingat laban sa mga posibilidad na ipinagdasal kong hindi mangyari. Sige, narinig kong sabi ko, gawin natin. Talaga? Ang galing! Ite-text ko sa'yo ang detalye ng flight. Magkita tayo sa SeaTac Departure Gate. Magiging kahanga-hanga ito, Tay. Makikita mo. Namatay ang linya. Maingat kong ibinaba ang telepono, bahagyang nanginginig ang aking kamay. Sa labas, ang walang hanggang ambon ng Seattle ay nagpinta ng mga pattern sa bintana. Tumingin ako sa mga dokumento na nakakalat sa aking mesa, pagkatapos ay sa panulat na hawak ko. Pag-asa at paghahanda. Pareho ay tila pagtataksil. 3 araw pagkatapos, maingat kong tinupi ang mga legal na dokumento at isinilid sa panloob na bulsa ng aking travel bag. Ang mga papel ay tila mas mabigat kaysa sa dapat, puno ng mga posibilidad na hindi ko kailanman gustong isaalang-alang. Naghihintay si Marco sa Gate C12, nagbabounce sa kanyang mga sakong tulad ng isang masyadong sabik na teenager. Ang kanyang backpack ay mukhang bago, ang mga tags ay nakakabit pa rin sa mga zippers. Nang makita niya akong papalapit, lumapad ng sobra ang kanyang ngiti. Tay, perpektong tiyempo, kakatawag lang para sa boarding. Mukhang excited ka. Tinitigan ko ang kanyang mukha, napansin ang bahagyang panginginig sa kanyang kaliwang mata. Tinuruan ako ng pagsasanay sa militar kung paano basahin ang nervous energy, kung paano malaman ang tunay na sigasig mula sa pagganap. Bakit naman hindi ang maanak na adventure sa huling frontier? Isinakay niya ang kanyang pack ng may halatang pagsisikap. Kailan pa tayo huling gumawa ng ganito? Sa unang flight, walang tigil siyang nakikipag-chat tungkol sa wilderness photography sa sariwang hangin. Mas madalas siyang kumonsulta sa kanyang telepono kaysa sa kinakailangan para sa isang taong sabik na mag-disconnect. Nagbahagi ako ng mga kwento mula sa aking pagsasanay sa Navy survival. Kung paano basahin ang mga pattern ng panahon, tukuyin ang mga nakakain na halaman, mag-navigate ng walang GPS. Alam mo talaga ang lahat ng ito? Tanong ni Marco, nagsusulat ng mga tala sa isang napkin. 20 taon sa serbisyo ay nagtuturo sa iyo na maging handa para sa anumang bagay. May kumislap sa kanyang ekspresyon, kalkulasyon na nakamaskara bilang paghanga. Humaba ng mas matagal kaysa sa inaasahan ang aming layover sa Seattle. 3 beses na umalis si Marco, sinasabing magba-bathroom break na tumagal ng 20 minuto bawat isa. Sa pamamagitan ng mga bintana ng terminal, pinanood ko ang mga eroplano na nagtataksi laban sa kulay abong hapon na kalangitan, papalapit ang Alaska sa bawat oras na lumilipas. Dinala kami ng huling flight sa ibabaw ng mga hanay ng bundok na mukhang putol ng ngipin laban sa abot tanaw. Idinikit ni Marco ang kanyang mukha sa bintana, ngunit ang kanyang refleksyon ay nagpakita ng tensyon sa halip na paghanga. Tinamaan kami ng anchorage ng presko na hangin at amoy ng niyebe. Mabilis na gumana ang rental car counter.
Toyota 4Runner, dagdag na insurance, kadena para sa mga daanan ng bundok. Ako ang humawak ng papeles habang niloload ni Marco ang aming gamit, pabor sa kanyang kanang balikat na tila may sumasakit. Outdoor supply store next, anunsyo niya, kumonsulta muli sa kanyang telepono. Kailangan kumuha ng ilang dagdag. Sa Northern Exposure Outfitters, pinilit niya ang mga particular na item. High-powered flashlights, emergency flares, lubid, mas marami kaysa sa tila kinakailangan para sa pangunahing camping. Ang clerk, isang taong may markang mukha mula sa lamig, ay nagtaas ng kilay sa aming mga binili. Plano nyo bang mawala dyan? Gusto lang naming maging handa, mabilis na sagot ni Marco. Ang Highway 3 ay nakalatag sa harapan namin tulad ng isang kulay abo na laso sa walang katapusang kagubatan. Ang mga bundok ay tumaas sa magkabilang panig. Ang mga tuktok na natatakpan ng niyebe ay sumasalo sa huling sinag ng araw. Nagbabala ang mga road sign tungkol sa pagtawid ng usa at mga kondisyon sa pagmamaneho sa taglamig. Magandang bansa, sabi ko, sinusubukang punan ang katahimikan na bumaba sa pagitan namin. Oh, talagang liblib! Ang boses ni Marco ay may kakaibang kasiyahan. Malayo sa kahit saan. Huminto kami para maggasolina at nagsimulang bumaba ang dilim. Habang pinupuno ko ang tangke, lumibot si Marco patungo sa convenience store. Sa pamamagitan ng mga bintanang may ilaw ng fluorescent, pinanood ko siyang kinuha ang kanyang telepono at nagdial, nagbago ang kanyang postura, nakayuko ang balikat, mahina at apurahan ang boses. Nang bumalik siya, kaswal kong tinanong, ayos lang ba ang lahat? Nakita kitang nakikipag-usap sa telepono. Chinetsek lang ang kondisyon ng panahon para bukas. Iniiwasan niya ang aking mga mata. May papalapit na bagyo, ngunit lilinaw din sa umaga. Masyadong madali ang pagsisinungaling. Sinuri ko ang forecast sa aking sarili. Malinaw na kalangitan ang prediksyon para sa susunod na 3 araw. Habang bumabalik kami sa highway, ang pamilyar na military unease ay bumaba sa aking tiyan. Ang parehong instinto na nagpapanatili sa akin na buhay sa mapanganib na teritoryo. May mali. Hindi ko lang malaman kung ano. Pagkalipas ng 64 na kilometro, ang pag-uusap sa gas station ay bumabagabag pa rin sa akin. Kaya ano talaga ang sinabi ng weather service? Humigpit ang kapit ni Marco sa hawakan ng pintuan. Posibleng pag-ulan ng nyebe? Walang malaki. Kinumpirma ng paglihis ang aking hinala, ngunit pinananatili kong neutral ang aking boses. Buti na lang nagdala tayo ng dagdag na sapin. Lumitaw ang pasukan ng Denali sa likod ng isang kurbada. Mga karatula na gawa sa kahoy na nag-aanunsyo ng mga hangganan ng parke, mga kubo na nakakalat sa gitna ng matataas na puno ng spruce. Ang visitor center ay abala sa aktibidad ng umaga sa kabila ng panahon. Karamihan sa mga turista ay dumarating tuwing tag-init. Ang mga bisita sa Marso ay seryosong outdoorsmen o locals. Ang Denali Lodge Motel ay eksaktong katulad ng mga larawan sa brochure na ipinakita sa akin ni Marco. Rustic log construction, mga kuwarto na may pangalan tulad ng Grizzly Den at Caribou Creek. Ang desk clerk, isang batang babae na may matigas na kamay, ay nagproseso ng aming registration habang sinuri ni Marco ang mga trail map na nakadisplay sa dingding. Unang beses sa Denali? Tanong niya. Para sa kanya? Tumango ako patungo kay Marco. Nakarating na ako sa Alaska dati. Military exercises. Aling mga trail ang pinag-iisipan ninyo? Humakbang si Marco bago ako makasagot. Tlanica River Backcountry Route. Gusto namin ang buong karanasan sa ilang. Nagbago ang ekspresyon ng clerk patungo sa pag-aalala. Iyan ay advanced terrain, napakaliblib. Karamihan sa mga tao ay nagsisimula sa mas maiikling nature trails. Kami ay mga bihasang camper, pilit ni Marco. Bagamat ang kanyang kahulugan ng karanasan ay tila kasama ang zero actual camping trips sa nakalipas na dekada. Si Park Ranger Jenny Walsh ay mukhang lumabas mula sa isang recruitment poster, kumpiyansa, may kakayahan, na may seryosong tindig ng isang taong nakikitungo sa bawat uri ng emergency sa ilang. Ang kanyang briefing room ay amoy kape at pine, ang mga dingding ay natatakpan ng mga topographical map at wildlife photos.
Mga Ginoo, linawin natin kung ano ang inyong gagawin. Inilatag niya ang isang detalyadong mapa sa conference table. Ang ruta ng Tlanica River ay magdadala sa inyo ng 48 kilometro mula sa pinakamalapit na ranger station. Walang signal ng cellphone. Walang ibang camper sa panahong ito ng taon. Itinuro niya ang mga pulang marker na nakakalat sa mapa. Kamakailang aktibidad ng grizzly dito, dito at dito. 2 cub ang nakita noong nakaraang linggo na nangangahulugang may protektadong ina sa malapit. Mayroon kaming mga sighting ng wolf pack at ang mga usa ay hindi mahuhulaan sa mga teritorial na alitan sa Tagsibol. Sumandal si Marco, sinuri ang mga liblib na seksyon ng matindi ang pagtuon. Paano ang emergency evacuation? Ang helicopter rescue, kung papayagan ng panahon, ay maaaring tumagal ng ilang araw kung lumala ang kondisyon. Ang seryosong ekspresyon ni Ranger Walsh ay nagmumungkahi na nakakita na siya ng napakaraming masyadong kumpiyansang turista na naging istatistika. Kailangan kong itanong, ano ang inyong pinagsamang karanasan sa ilang? Sumagot ako ng totoo tungkol sa aking karanasan sa militar, habang si Marco ay bumubulong-bulong ng malalabong sanggunian sa camping kasama ang mga kaibigan. Nakita ang pagdududa ng ranger. Sir, nang may paggalang, ang rutang ito ay hindi angkop para sa mga nagsisimula. Mayroon kaming mahusay na guided tours, mas maiikling trail. Ayos lang kami, pagputol ni Marco. Ang tatay ko ay halos isang survival expert. Pagkatapos pumirma ng liability waivers at manood ng safety videos tungkol sa bear encounters, nagrenta kami ng bear-resistant food containers at emergency beacons. Nagpilit ako sa pagrenta ng defensive rifle, isang Remington 870 na tila pamilyar sa aking mga kamay. Sigurado ka doon? Tanong ni Marco ng kinakabahan. Panuntunan numero 1 sa Alaska, huwag na huwag maglakbay ng walang armas sa lupain ng oso. Ang aming huling paghinto ay kasama ang pagprograma ng GPS coordinates sa aming emergency beacon. Idinemonstra ni Ranger Walsh ang activation sequence ng may profesional na katumpakan. Pindutin ito, hawakan ng 20 segundo at makukuha ng search and rescue ang eksaktong lokasyon ninyo. Ngunit tandaan, sa backcountry na iyon, kahit may coordinates, maaaring tumagal ng minimum na 12 hanggang 18 oras ang rescue. Habang niloload ang aming mga pack sa truck, naramdaman ko ang pamilyar na tensyon bago ang misyon. Bawat detalye ay sumisigaw ng babala. Ang liblib na lokasyon, ang halatang kawalan ng karanasan ni Marco, ang kanyang kakaibang pagpipilit sa maximum na pagkakahiwalay. Sigurado ka pa rin sa rutang ito? Tanong ko habang lumalayo kami sa ranger station. Pilit ang ngiti ni Marco. Oo naman, walang atrasan ngayon, hindi ba tay? Ang parirala ay tumama sa aking mga tainga ng mali. Hindi ito pagpapalakas ng loob, kundi pagtatapos. Sa pamamagitan ng rear view mirror, pinanood ko ang ranger station na naglaho sa likod ng kagubatan. Ang aming huling koneksyon sa sibilisasyon ay naglalaho sa ilang na biglang tila hindi na adventure at mas tila patibong. Ang kalsada sa kagubatan ay lumiliit hanggang sa kinaskas ng mga sanga ang aming mga bintana tulad ng mga butong daliri. Ipinakita ng aking GPS ang aming posisyon, papalalim sa hindi markadong teritoryo, lampas sa huling cell tower, lampas sa huling trail marker, sa ilang na lumunok na ng mga hindi handa na manlalakbay noon. Opisyal na kaming off the grid ngayon, bulong ko, pinapanood ang mga signal bar na nawawala mula sa aking telepono. Mababaw ang tawa ni Marco. Perpekto, tayo lang at ang kalikasan. Ika-23 kilometro, minarkahan ng Tlanica ang dulo ng daanan. Ipinarking ko ang sasakyan sa tabi ng mga lumang poste na gawa sa kahoy na mukhang mga pananda ng libingan sa madilim na hapon. Ang pagbababa ng aming mga pack ay nagpakita ng pagkakaiba sa timbang. Ang akin ay mahusay na naipamahagi mula sa mga dekada ng pagsasanay sa militar. Ang kay Marco ay umbok-umbok na kakaiba sa mga gamit na hindi pa niya nasusubukan. Diyos ko, ang bigat nito, reklamo niya, nahihirapan sa mga strap ng balikat. Ang tamang pag-iimpake ay nangangailangan ng practice. Inayos ko ang kanyang pamamahagi ng timbang, napansin kong paano siya umasim nang hawakan ko ang kanyang kanang balikat. Nasaktan ka. Luma ng injury, walang seryoso.
Ang trail ay paikot-ikot sa siksik na kagubatan ng spruce kung saan halos hindi makapasok ang araw sa hapon. Ang mga troso na natatakpan ng lumot ay lumikha ng mga likas na balakid at ang maliliit na sapa ay nangailangan ng maingat na pagtawid sa bato. Agad na lumitaw ang mga senyales ng wildlife. Malalaking bakas ng usa na nakalubog sa putik. Mga huni ng agila na umalingaw-ngaw mula sa itaas ng canopy at ang malayo na pag-ugong na nangangahulugang lobo. Narinig mo iyon? Biglang huminto si Marco, maputla ang mukha. Ang wolf pack siguro ay 8 kilometro ang layo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit napansin ko na ang kanyang kaba ay walang kinalaman sa pagpapahalaga sa wildlife. Para sa isang taong nagpilit sa liblib na rutang ito, tila tunay siyang natatakot sa mga katotohanan nito. 3 oras ng paglalakad ang nagdala sa amin sa isang clearing sa tabi ng isang Russian Creek, perpektong campsite na may patag na lupa, sariwang tubig at malinaw na linya ng paningin sa lahat ng direksyon. Nagsimula ang mga ugali ng militar habang sinuri ko ang mga posisyong depensibo at mga ruta ng pagtakas, habang si Marco ay mabigat na umupo sa isang nahulog na troso. "Gaano pa tayo kalayo?" tanong niya, hingal. "Ayos na ito para ngayong gabi. Mas lalalim pa tayo bukas." Ang pagse-set up ng kampo ay nagpakita ng mas marami pang kawalan ng karanasan ni Marco. Habang sistematiko kong itinatayo ang aming perimeter, ang food cache ay nakabitin ng 3.6 metro ang taas. Ang cooking area ay nasa ilalim ng hangin mula sa sleeping quarters. Madaling maabot ang emergency supplies. Nahirapan siya sa pangunahing pag-assemble ng tent. "Tay, pwede mo akong tulungan dito?" Hawak niya ang gusot na mga guideline na parang mga bandila ng pagsuko. Ang pagtuturo sa kanya ng tamang pamamaraan ay parang dating panahon, noong gusto pa niyang matuto sa halip na magmana lamang. Ngunit may bumabagabag sa akin. Bakit ipilit ang wilderness camping kung hindi mo naman kayang hawakan ang pangunahing kagamitan? Ang apoy sa gabi ay nagpakita ng mga sumasayaw na anino sa aming maliit na clearing. Naghanda ako ng simpleng pagkain habang si Marco ay hindi karaniwang tahimik, nakatitig sa apoy na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Ang temperatura ay patuloy na bumababa. Ang mga gabi ng Marso sa Alaska ay nangangailangan ng paggalang. Tanda mo noong ginagawa natin ito. Sinubukan kong makipag-usap, umaasang makabalik ang ilang koneksyon. Siguro 10 taong gulang ka pa lang noon? Pilit mong sinasagap ang marshmallows hanggang sa masunog ang mga ito. Buhay pa si nanay noon. Ang kanyang boses ay may hindi inaasahang kalungkutan. Gustong-gusto niya ang aming mga camping trip. Sabi niya na ilalabas nito ang pinakamahusay sa mga tao. Tumango si Marco, ngunit nanatiling malayo ang kanyang mga mata. "Kwentuhan mo ako tungkol sa iyong pagkabata, Tay. Bago ka sa militar, bago ang negosyo, paano ba ang maging mahirap?" Nagulat ako sa tanong. Bihira magpakita ng interes si Marco sa aking pinagmulan. Nakita ko ang aking sarili na nagbabahagi ng mga kwento na hindi ko nasabi sa loob ng maraming taon. Lumaki sa rural Montana, nagtatrabaho sa mga sakahan tuwing tag-init, kinikita ang bawat piso sa pamamagitan ng pawis at determinasyon. "Mukhang mahirap," sabi niya, ngunit ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng kalkulasyon sa halip na pakikiramay. Ang pagsisikap ay nagpatibay ng karakter, nagturo sa akin ng halaga ng pagkamit ng iyong tinataglay. May kumislap sa kanyang mga katangian. Galit marahil o pagkadismaya, ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay nanatiling maingat na neutral. Swerte ko, hindi ba? Dahil hindi ko na kailangang maranasan ang lahat ng iyon. Nagpatuloy ang pag-uusap sa paligid ng apoy. Si Marco ay humihingi ng mga kwento tungkol sa aking serbisyo sa militar, pagsasanay sa survival, ang mga kasanayan na nagpanatili sa akin na buhay sa mapanganib na kapaligiran. Mas marami akong ibinahagi kaysa sa karaniwan, hinihikayat ng tila tunay na interes. "Paano mo nalalaman kung may nagsisinungaling sa iyo?" Bigla niyang tanong. Body language, pattern ng boses, mga inconsistencies sa kanilang kwento. Sinundot ko ang apoy, nagpadala ng mga sparks na umikot sa dilim. "Bakit?" "Nagusisa lang, palagi ka namang mahusay sa pagbabasa ng tao." Pagkatapos, habang inaalagaan ko ang apoy para sa gabi, bumaba ang mapayapang katahimikan sa aming campsite.
Lumitaw ang mga bituin sa mga pattern na hindi ko nakita simula nung huling deployment ko, hindi nasira ng mga ilaw ng syudad. Ang ilang ay tila malinis, hindi nagalaw, halos sagrado. Ako ang magbabantay sa una, voluntaryo ni Marco. Hindi pa naman ako pagod. Sigurado ka? Mahaba pa ang araw natin bukas. Oo, gusto kong i-enjoy ito. Makinig sa mga tunog ng kagubatan. Gumapang ako sa aking tent, pinagkakatiwalaan ng aking anak na gisingin ako para sa pangalawang shift. Sa pamamagitan ng mga dingding na nylon, narinig ko siyang gumagalaw sa paligid ng apoy, nagdaragdag ng mga troso, nagpwesto sa pagbabantay. Mga normal na tunog ng camping na dapat sana ay nakakapagpakalma. Ngunit habang papalapit ang tulog, may bumabagabag sa akin tungkol sa kanyang alok. Sa lahat ng aming pag-uusap, hindi kailanman nagpakita ng interes si Marco sa pagmumuni-muni ng mag-isa o pagpapahalaga sa kalikasan. Bakit ngayon pa? Ang huling napansin ko, bago ako tuluyang lamunin ng pagod, ay ang pagbabago sa mga tunog sa labas. Wala nang kaswal na paggalaw sa paligid ng apoy, kundi maingat na katahimikan na nagpapahiwatig na may naghihintay sa halip na nanonood. Ang sinag ng bukang liwayway na sumasala sa mga dingding ng aking tent ay nagpabalik sa akin sa ulirat. Sa labas, narinig ko ang tunog ng metal na kagamitan na niloload. Masyadong maaga, masyadong apurahan para sa normal na paghahanda sa umaga. Binuksan ko ang zipper ng tent flap at lumabas sa nagyayelong hangin na nagpakita ng aking hininga sa puting usok. Nakatayo si Marco sa tabi ng aming truck, sistematikong nag-iimpake ng gamit na may military efficiency na hindi pa niya ipinapakita noon. Bawat piraso ng survival equipment, GPS device, emergency beacon, rifle, food containers ay nawala sa sasakyan. Anong nangyayari? Ang boses ko ay pumutol sa katahimikan ng umaga. Nagulat si Marco pagkatapos ay tumayo ng matigas. Naghahanda para umalis. Plano natin ng 3 araw pa. Bakit nagmamadali? Nagbago ang plano? Iniiwasan niya ang aking mga mata. Nagpapatuloy sa paglo-load ng kagamitan. Lumalala ang panahon. Ang kasinungalingan ay nakabitin sa pagitan namin tulad ng usok. Malinaw ang forecast kahapon at walang nakikitang nagbabantang ulap sa kalangitan. Ang aking military instincts na natutulog simula nang dumating sa Alaska ay biglang sumigaw ng mga babala. Marco, kausapin mo ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? May pumutok sa kanyang ekspresyon. Mga taon ng maingat na kontroladong galit ang sumabog sa kanyang mga katangian tulad ng bumubulwak na dam. Gusto mong malaman kung anong nangyayari? Tapos na ako. Tapos na sa iyong kontrol, sa iyong manipulasyon, sa iyong patuloy na paghuhusga. Anak, hindi ko maintindihan. Huwag, umikot siya, nakakuyom ang mga kamao. Huwag mo akong tawaging anak. Ang mga anak ay hindi ginagamot tulad ng empleyado. Ang mga anak ay hindi kailangang magmakaawa para sa bawat piso habang ang kanilang ama ay nakaupo sa milyon-milyon. Ang lason sa kanyang boses ay tumama sa akin tulad ng pisikal na suntok. Hindi ito panandali ang galit. Ito ay pinanday na puot na nagpapalala sa loob ng maraming taon sa ilalim ng aming pamilya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Wala kang ibinigay sa akin. Ang boses ni Marco ay basag sa galit. Ginawa mo akong dependent. Pinanatili mo akong mahina. Kinontrol mo ang bawat aspeto ng buhay ko gamit ang iyong tsekera. Well, hulaan mo kung ano. Kinokontrol ko na ngayon. Nanginginig ang aking mga kamay habang nauunawaan ko ang lahat. Ang camping trip, ang buong bagay ay pinlano. Sa wakas, nakuha mo na, military genius. Ang kanyang tawa ay walang init. Matagal bago mo nalaman. Bakit, Marco? Kung kailangan mo ng pera, kaya natin itong pag-usapan. Ayoko na ng allowance mo, tatay. Gusto ko ang akin sa karapatan. Ang iyong negosyo, ang iyong mga ari-arian, lahat ng iyong ipinagpapala sa akin sa loob ng mga dekada. Ang malamig na hangin ng umaga ay tila nagyelo sa paligid namin. Tinitigan ko ang estrangherong ito na suot ang mukha ng aking anak. Nagsasalita ng mga salitang nagwasak ng 20 taon ng pagmamahal ng ama. Plano mong iwan ako dito. Magaling. Oo,
Iniiwan kita dito upang malaman ang mga bagay sa iyong sarili. Siguro ang 48 kilometro ng ilang ay magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na pakiramdam ng pagiging dependent. Humigpit ang aking dibdib. Marco, ito ay lupain ng oso, walang kagamitan, walang GPS. Dapat inisip mo yan bago mo ako ginawang iyong papet. Ibinagsak niya ang tailgate ng truck. Siguro makakaligtas ka? Siguro hindi. Sa anumang paraan, mamana ko kung ano ang dapat na akin maraming taon na ang nakalipas. Pakiusap. Ang salita ay nagkapaso sa aking lalamunan. Anuman ang nagawa kong mali, maaayos natin. Huwag mong gawin ito. Sandali, may kumislap sa kanyang mga katangian. Pagdududa marahil, o alaala ng pagmamahal. Pagkatapos ay tumigas ang kanyang ekspresyon sa isang bagay na hindi na makilala. Paalam, Tay. Umakyat siya sa upuan ng driver. Subukan mong huwag masyadong mabilis na makilala ang mga grizzly. Gusto kong magkaroon ka ng oras para pag-isipan ang iyong nilikha. Umalagaw-gaw ang makina. Lumapit ako sa truck, desperado na mga tuwiran sa kanya, ngunit itinapon niya ito sa reverse at umatras. Sa pamamagitan ng windshield, nakita ko ang kanyang mukha, malamig, kinakalkula, walang anumang emosyon ng anak. Marco! Ang sigaw ko ay umalingaw-gaw sa malalayong bundok habang ang truck ay nawala sa isang kurbada. Ang tunog ng makina ay unti-unting nawala, iniiwan akong nakatayo sa isang walang lamang kalsada sa malawak na ilang ng Alaska, 48 kilometro mula sa pinakamalapit na tao. Bato ang bumaba sa aking mga paa. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Walang tunog ng tao, walang tunog ng makina, tanging ang bulong ng hangin sa mga puno ng spruce at ang malayo na huni ng isang lawin. Nakatayo ako doon ng matagal, pinoproseso ang kalakhan ng nangyari. Ang aking anak, ang batang pinalaki ko, pinrotektahan, pinaglaanan, ay hinatulan ako ng kamatayan. Ang alikabok mula sa truck ni Marco ay nakabitin pa rin sa hangin nang magsimulang umiral ang pagsasanay sa militar, pinapawi ang emosyonal na pagkawasak. Ang gulat ay isang luho na hindi ko kayang bilhin, hindi 41 kilometro mula sa sibilisasyon sa lupain ng grizzly. Pinilit ko ang aking sarili na huminga ng matatag, hinahayaan ang mga dekada ng disiplina ng Navy na kumontrol. Unang panuntunan ng survival, suriin ang iyong mga mapagkukunan. Sinuri ko ang aking mga bulsa. Wallet, susi ng bahay, isang maliit na folding knife na nakalimutan ko. Walang pagkain, walang tubig, walang GPS, walang emergency beacon, ang damit na suot ko at wala ng iba. Ikalawang panuntunan, suriin ang kapaligiran. Ang Marso sa Alaska ay nangangahulugang ang temperatura ay bumababa sa ibaba ng nagyayelong punto sa gabi. Ang lupain sa paligid ko ay binubuo ng siksik na kagubatan ng spruce, walang markang mga trail at kumpletong pagkakahiwalay. Ang mga babala ni Ranger Jenny Walsh ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Kamakailang aktibidad ng grizzly, mga wolf pack, hindi mahuhulaan na pattern ng panahon. Ikatlong panuntunan, unahin ang mga pangangailangan sa survival, tirahan, tubig, pagsenyas, nabigasyon. Sa ganoong pagkakasunod-sunod, sinuri ko ang posisyon ng araw, kinakalkula ang direksyon. Ang silangan ay humantong sa mas malalim na ilang. Ang kanluran ay sa huli ay umabot sa pangunahing kalsada ng parke, bagamat hindi ko matukoy kung gaano kalayo. Ang aking matandang alaala ay bumanggit ng mga fragment ng topographical na kaalaman mula sa briefing ng Ranger Station. Ang mga sistema ng ilog ay karaniwang dumadaloy pahilagang kanluran patungo sa hangganan ng parke. Kritikal ang paggalaw. Ang pananatili ay nangangahulugang kamatayan. Sinimulan kong maglakad pa kanluran, sumusunod sa mahihinang bakas ng gulong na iniwan ni Marco. Sa loob ng 91 metro, ang mga bakas ay lumihis mula sa tila isang trail ng hayop na humahati sa mga damo. Ang mga game trail ay karaniwang humahantong sa mga pinagmulan ng tubig, mahalaga para sa kaligtasan at potensyal na visibility ng rescue. Bawat hakbang ay nangangailangan ng sadyang pagsisikap. Sa edad na 58, tumututol ang aking mga tuhod sa hindi pantay na lupain at ang aking civilian conditioning ay malayo sa aking rurok ng militar. Ngunit ang galit ang nagtulak sa aking paggalaw. Galit sa pagtataksil ni Marco,
sa aking sariling pagkabulag, sa mga tao na sinayang ko sa pagpapahintulot sa kanyang pagbabago sa halimaw na ito. Ang kagubatan ay nagsara sa paligid ko tulad ng isang buhay na tunnel. Ang malalaking puno ng spruce ay humarang sa karamihan ng sikat ng araw, lumilikha ng kapaligiran ng takipsilim kahit sa tanghali. Sinira ko ang mga sanga habang naglalakad, gumawa ng magaspang na trail markers para sa mga potensyal na rescue team, bagamat ang posibilidad na makahanap ako ng sinuman ay tila imposibleng malayo. Lumitaw ang mga senyales ng oso sa lahat ng dako, mga marka ng kuko sa balat ng puno, malalaking bakas ng paa sa malambot na lupa, dumi na mukhang nakababahala na sariwa. Nag-ingay ako habang naglalakad, naaalala ang mga tagubilin ni Ranger Jenny Walsh tungkol sa pag-iwas sa mga sorpresa na engkwentro. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Inilagay ako ng aking anak sa isang sitwasyon kung saan ang mga oso ang maaaring maging pinakamaliit sa aking mga problema. Lumipas ang mga oras. Naging tuyo ang aking bibig, pagkatapos ay natuyo. Ang game trail ay paikot-ikot sa lalong siksik na vegetation at ilang beses kong nawala ito ng tuluyan na pilitang bumalik at maghanap ng pagpapatuloy. Gumagapang ang pagod sa aking mga binti, ngunit ang paghinto ay nangangahulugang pagkawala ng mahalagang sikat ng araw. Isang malayo na tunog ang nagpatigagal sa akin. Mekanikal, may ritmo, tiyak na gawa ng tao. Mga makina, maraming makina. Tumayo ako ng perpekto, nakikinig. Ang tunog ay nagmula sa hilaga, marahil kalahating kilometro ang layo. Mga ATV o motorsiklo na papasok para sa impormasyon. Mga mangangaso, park ranger, search and rescue. Bumulwak ang pag-asa sa aking dibdib sa unang pagkakataon simula ng pagtataksil ni Marco. Binago ko ang direksyon, lumipat patungo sa mga tunog ng makina, lumulusot sa mga damo na nagkagasgas sa aking damit. Lumakas ang mga tunog, tiyak na mga all-terrain vehicle at tila mabagal silang gumagalaw, sistematiko. Nagsimulang lumabnaw ang kagubatan at sa pamamagitan ng mga puno ay nakita ko ang isang clearing sa harapan. Mas malapit na ngayon ang mga tunog ng makina, marahil 180 metro ang layo. Mas mabilis akong gumalaw, iniiwan ng stealth para sa bilis, humahampas ang mga sanga sa aking mukha habang lumalapit ako sa isang potensyal na kaligtasan. Sa paglusot sa linya ng mga puno, nadapa ako sa isang clearing kung saan huminto ang 4 na ATV rider para sa tila isang lunch break. Tumingala sila ng gulat nang lumabas ako mula sa kagubatan. Magulo, gasgas. Halatang hindi nabibilang sa liblib na ilang na ito. Ang nangungunang rider, isang lalaking may balbas sa kanyang 40s na may markang hitsura ng isang taong nabuhay sa labas. Agad na pinatay ang kanyang makina at lumapit sa akin na may propesyonal na pag-aalala. "Sir, anong nangyari? Bakit kayo nag-iisa dito?" Ang boses ko ay lumabas na paos mula sa dehydration at stress. Ang anak ko, iniwan niya ako dito, kinuha ang lahat ng aming kagamitan at umalis. Ang ekspresyon ng lalaki ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa pagdududa. "May iniwan ka rito? Iyan ay pagtatangka ng pagpatay." "Ako si Guillermo Memo Hernandez. Dinala ako ng anak kong si Marco sa camping trip. Pagkatapos ay nahirapan akong ipaliwanag ang sitwasyon nang hindi ibinubunyag ang buong lawak ng dysfunction ng pamilya. Kinuha niya ang aming truck at lahat ng aming survival gear. Sabi niya ay iniiwan niya ako para mamatay. Diyos ko." Inalis ng lalaking may balbas ang kanyang helmet. Inilalantad ang matatalinong mata na tila sinusuri ang aking kondisyon at kwento ng sabay. "Ako si Oliver Oli Reyes, dating park ranger dito. Ito ang aking mga kaibigan. Gumagawa kami ng backcountry tour." Ang ibang mga rider ay nagtipon sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot na nararamdaman ng mga mahilig sa labas kapag nakaharap sa sadyang pag-abandona sa ilang. Isa sa kanila, isang babae sa kanyang 30s, ang nagbigay sa akin ng bote ng tubig na agad kong inubos ng may pasasalamat. "Gaano katagal na nangyari ito?" tanong ni Oliver. Ang kanyang tono ay naging propesyonal at apurahan. "Kaninang umaga, marahil 4 na oras na ang nakalipas." Nagpalitan ng tingin si Oliver sa kanyang mga kasama.
Kailangan nating ilabas ka rito kaagad. Limitado ang saklaw ng radyo, ngunit maaari nating maabot ang ranger station mula sa mas mataas na elebasyon. May isa pa. Patuloy na sinuri ni Oliver ang kanyang GPS device. Kung dumaan ang iyong anak sa pangunahing kalsada palabas, tinitingnan niya ang 6 na oras na biyahe minimum upang maabot ang Anchorage. Ngunit alam ko ang shortcut. Lumang ranger trail na dumadaan sa backcountry. Maaari ka naming maibalik sa pasukan ng parke sa 90 minuto. Tumama sa akin ang implikasyon tulad ng kuryente. Ibig mong sabihin makakabalik ako bago siya? Madali. Ang tanong ay, gusto mo bang agad na makasama ang tagapagpatupad ng batas o mayroon ka bang ibang plano? Isang matigas na bagay ang namuo sa aking dibdib, pinapalitan ng desperasyon at takot na dala ko simula pa ng bukhang liwayway. Kinakalkula ni Marco ang aking kamatayan, pinlano ang aking pag-abandona, umasa sa aking kawalan ng pagtatanggol. Nagawa niya ang isang kritikal na pagkakamali. Minamaliit ang pagkakaisa ng komunidad ng ilang at ang aking sariling survival instincts. Gusto ko munang makabalik sa motel, sabi ko ng maingat, bago ako magdesisyon tungkol sa pulis. Tumango si Oliver, nauunawaan, dumaan sa pagitan namin. Sumakay ka sa likuran ko, dadaan tayo sa Ranger Trail. Hindi ka kailanman makikita ng iyong anak na paparating. Ang ATV ride sa mga nakatagong landas sa kagubatan ay nagpakita ng isang bahagi ng Denali na hindi ko kailanman inakala. Isang network ng mga service trail na pinananatili para sa emergency access, nakilala lamang ng mga ranger at seryosong backcountry guides. Nag-navigate si Ollie ng may kumpiyansa ng isang taong naglakbay sa mga rutang ito sa loob ng maraming taon. Gumugol ako ng 15 taon bilang ranger dito, paliwanag niya sa ibabaw ng ingay ng makina. Nakakita ako ng maraming bobong desisyon, ngunit sadyang pag-abandona. Iyan ay criminal territory. Ang lupain ay lumabo ng mabilis, pagtawid sa sapa, matatarik na paakyat, mga seksyon kung saan kailangan naming bumaba at gabayan ang mga ATV sa paligid ng mga nahulog na puno. Sa kabila ng matinding kondisyon, nakagawa kami ng napakagandang oras na lumabas sa sementadong kalsada ng mas maaga kaysa sa pagtatantya ni Oliver. Ang Denali Lodge Motel ay lumitaw sa malayo. Ang arkitektura ng log cabin nito ay mukhang napakakaakit-akit pagkatapos ng aking umaga sa ilang. Habang lumalapit kami sa parking area, hinanap ko ang aming rental truck. Hindi pa bumabalik. Mukhang nagmamaneho pa rin pabalik ang iyong anak. Obserbasyon ni Oliver. May oras ka para maghanda ng anumang pagtanggap na pinaplano mo. Nag-alok ang ibang mga rider ng impormasyon sa contact, nangangako na magsilbi bilang mga saksi kung kinakailangan ang legal na pamamaraan. Inabot sa akin ni Oliver ang kanyang card na may nakasulat na personal cell at email. Tawagan mo ako kapag handa ka ng makipag-usap sa mga awtoridad. Ang ginawa ng iyong anak, kailangan magkaroon ng mga kahihinatnan. Habang naghahanda silang umalis, huminto si Oliver. Sir, ayos lang ba kung itanong ko kung ano ang plano mong gawin pagbalik niya? Tumingin ako sa motel room kung saan naghihintay ang aming mga gamit, pagkatapos ay sa mga legal na dokumento na nakatupi pa rin sa bulsa ng aking jacket. Gumugol si Marco ng maraming taon sa pagpaplano ng aking pagkawasak. Ngayon, ako naman ang magpaplano ng kanya. Ibibigay ko sa kanya ang eksakto niyang gusto. Sabi ko ng tahimik, hindi lang sa paraan na inaasahan niyang makukuha. Balik sa aming motel room, umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang aking telepono. Ang card ni Oliver ay nakalagay sa tabi ko kasama ang kanyang alok na agad na makipag-ugnayan sa mga awtoridad. Ngunit una, kailangan kong lubos na maunawaan kung ano ang aking kinakaharap. Ang mga legal na dokumento na inihanda ko sa Seattle ay tila propetiko na ngayon. Nakatupi sa bulsa ng aking jacket tulad ng isang loaded weapon. 3 linggo na ang nakalipas, binago ko ang aking testamento sa isang sandali ng pagkadismaya ng ama. Ngayon ang desisyong iyon ay mukhang banal na paghahanda para sa digmaan. Ikinakalat ko ang mga papel sa maliit na mesa. Sinuri ang wika na aking binuo kasama ng aking abogado. Wala nang mamamana si Marco. Ang lahat ay mapupunta sa mga charity para sa wildlife conservation, mga organisasyon ng veterano at isang scholarship fund sa pangalan ni Sarah.
Ang kabalintunaan ay perpekto. Ang pagtatangka ng aking anak na patayin ako para sa mana ay mag-iiwan sa kanya na walang-wala. Ngunit ang mga legal na dokumento lamang ay hindi sapat. Kailangan ko ng ebidensya, mga saksi, mga kahihinatnan na susundan si Marco sa buong buhay niya. Diniyal ko ang numero ni Oliver. Sumagot siya sa unang ring. Guillermo, ayos ka na ba? Ayos lang. Kailangan ko ang tulong mo sa isang partikular na bagay. Pagbalik ni Marco, gusto kong madokumentado ang lahat. Ang kanyang reaksyon, ang kanyang mga salita, lahat. Plano mong harapin siya bago tumawag sa pulis? Plano kong ibigay sa kanya ang eksakto niyang akala na gusto niya, ang pagkakataong manahin ang aking negosyo. Hanggang sa sandali na malaman niya kung ano talaga ang nagawa niya sa kanyang sarili. Humaba ang katahimikan sa koneksyon. Sa huli, nagsalita si Oliver. Iyan ay estratehiko. Gusto mo akong nandoon bilang saksi? Kung handa ka, at siguro dalhin mo ang digital camera na mayroon ka sa trail, may sasabihin si Marco na dapat mapreserba para sa isang hurado. Anong oras mo siya inaasahan? Kinakalkula ko ang ruta ni Marco. Main Park Road patungong Anchorage Highway. Posibleng huminto para sa gasolina at pagkain. Ang kanyang tendensya na magmaneho ng maingat sa hindi pamilyar na mga kalsada. Sa pagitan ng 9 at 10 ngayong gabi, pagod siya, masyadong kumpiyansa, umaasang makahanap ng walang laman na silid at isang nagluluksa na ama na hindi nakabalik. Sa halip, makikita niya ang kanyang pinuntirya na biktima na buhay at napakahanda. Pagkatapos sumang-ayon si Oliver na dumating bago mag-8:30 ng gabi, tinawagan ko ang aking abogado sa Seattle. Maikli ang pag-uusap, ngunit kritikal. Bukas ng umaga, opisyal na maihahain ang bagong testamento, anuman ang mangyari ngayong gabi. Maglalaho ang mana ni Marco sa sandali na dumating ang legal na dokumento sa courthouse. Susunod, nakipag-ugnayan ako sa opisina ng motel at nag-ayos ng katabing kwarto para kay Oliver. Ang desk clerk, isang matandang babae na nakakita ng mga dekada ng drama sa Alaska, ay walang tanong tungkol sa di pangkaraniwang hiling. Lumapit ang gabi na may surreal na katahimikan. Naligo ako mula sa dumi ng ilang, nagpalit ng malinis na damit, at sistematikong inayos ang silid. Ang mga legal na dokumento ay nakakalat sa mesa kung saan agad itong makikita ni Marco. Ang kamera ni Oliver ay magkakaroon ng malinaw na linya ng paningin mula sa katabing silid. Ang aking telepono ay nakaprogram sa 911 sa speed dial. Tinuruan ako ng pagsasanay sa militar na ang paghahanda ay nag-aalis ng mga variable. Ngayong gabi, papasok si Marco sa isang kontroladong kapaligiran kung saan ang lahat ng kalamangan ay sa akin. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Gumugol ang anak ko ng ilang buwan sa pagpaplano ng aking pagkamatay sa ilang. Ngayon ay pinaplano ko ang kanyang panlipunan at pinansyal na pagkamatay sa sibilisasyon. Ang pagkakaiba ay ang aking plano ay mag-iiwan sa kanya na buhay upang harapin ang mga kahihinatnan. 8:15 ng gabi, dahan-dahang kumatok si Oliver. Pumasok siya dala ang propesyonal na kagamitan sa pagkuha ng litrato at ang matigas na ekspresyon ng isang taong nakakita ng napakaraming trahedya sa ilang. Nakasetup na ang recording equipment sa katabing silid, audio at video coverage ng buong espasyo. Ipinahiwatig niya ang connecting door. Pagdating niya, lahat ay dokumentado mo. Anong mangyayari sa legal kapag ipinasa natin ito sa mga awtoridad? Pagtatangkang pagpatay sa unang antas, sineseryoso ng Alaska ang pag-abandona sa ilang. Ito ay karaniwang sentensya ng kamatayan na may dagdag na hakbang. Sa iyong testimonya, aking pahayag ng saksi at anuman ang sabihin niya ngayong gabi, siya ay titingnan ng seryosong oras sa bilangguan. Tumango ako, naramdaman ang malamig na kasiyahan na bumaba sa aking dibdib. Kung gayon, maghihintay tayo. Sa labas, lumukob ang dilim sa motel tulad ng isang nagsasarang kamao. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang pangunahing kalsada kung saan malapit nang lumitaw ang mga headlight ni Marco na nagdadala sa kanya patungo sa isang paghaharap na hindi niya kailanman inakala na posible. 8:47 ng gabi na.
Anumang sandali ngayon, matutuklasan ng aking anak na ang kanyang perpektong krimen ay naging kanyang perpektong pagbagsak. Sumukot ang mga headlight sa parking lot at nakilala ko ang natatanging tunog ng makina ng aming rental truck. Bumalik si Marco mula sa kanyang bigong pagtatangka sa pagpatay. Marahil ay nagsasanay ng mga nalulungkot na tawag sa telepono upang iulat ang trahedyang pagkawala ng kanyang ama. Nagposisyon ako sa upuan na nakaharap sa pintuan. Malinaw na nakikita ang mga legal na dokumento sa mesa. Sa pamamagitan ng nagkokonektang dingding, narinig ko si Oliver na nag-aayos ng kanyang recording equipment. Handa na ang lahat. 2 beses na kumasgas ang susi ni Marco sa kandado bago ito bumukas. Nang bumukas ang pintuan, pumasok siya na may maingat na hangin ng isang taong umaasang makahanap ng walang laman na silid. Ang ilaw sa itaas ay nagpaliwanag sa kanyang mukha at pinanood ko ang pagkilala na tumama sa kanya tulad ng isang pisikal na suntok. Tatay, lumabas ang salita na parang sinakal, hindi makapaniwala. "Hello anak, kumusta ang biyahe mo?" Ang kanyang mukha ay umikot sa pagkalito, gulat at isang bagay na papalapit sa takot. Paano ka nandito? Paano ka nakabalik? Mukhang mas mahirap akong patayin kaysa sa kinakalkula mo. Ang mga binti ni Marco ay tila bahagyang bumagsak. Humigpit ang kapit niya sa frame ng pintuan. Ang mga mata ay gumagala sa silid na parang naghahanap ng mga ruta ng pagtakas. "Hindi ko maintindihan. Iniwan kita ng 48 kilometro. 48 kilometro mula sa walang pagkain, tubig o kagamitan." "Oo, naaalala ko." Pinanatili kong kaswal ang aking boses, halos pala kaibigan. Kagiliw-giliw na pagpili ng huling salita sa pamamagitan ng paraan. "Salubungin mo ang mga grizzly." Talagang nakuha ang damdamin ng maganda. "Tatay, sandali, hindi mo maintindihan." "Oh, lubos kong naiintindihan. Dinala mo ako sa Alaska para patayin ako para sa aking mana." Ginugol ang mga buwan sa pagpaplano nito. Sinaliksik ang pinakamaliblib na lokasyon na posible. Nagpraktis pa ng iyong kunwaring gulat na anak para kapag natagpuan ng mga awtoridad ang aking katawan. Binuksan at isinara ni Marco ang kanyang bibig ng walang salita. Tumulo ang pawis sa kanyang noo sa kabila ng malamig na hangin sa gabi. "Ang problema sa iyong plano," patuloy ako, dahan-dahang tumayo, "ay minamaliit mo ang komunidad ng ilang. Lumalabas na may mga tao na talagang tumutulong sa isa't isa upang makaligtas sa halip na iwanan ng mga miyembro ng pamilya upang mamatay. Tingnan mo, kung ito ay tungkol sa pera, palagi itong tungkol sa pera para sa iyo. Iyan ang sa wakas ay naiintindihan ko. Bawat pag-uusap, bawat camping trip, bawat sandali ng akala ko ay pagbubuklod ng ama-anak, kinakalkula mo lang ang aking net worth." Lumakad ako sa mesa at kinuha ang mga legal na dokumento. "Gusto mong malaman kung ano ang nakakatuwa? 3 linggo na ang nakalipas, pagkatapos ng away namin, binago ko ang aking testamento. Tinawag ko itong paternal disappointment noon. Nakatutok ang mga mata ni Marco sa mga papel na hawak ko. "Anong ibig mong sabihin na binago?" "Ibig kong sabihin, wala kang mamamana. Hindi ang mga auto shop, hindi ang mga bank account, hindi ang bahay na minahal ng iyong ina. Lahat ay mapupunta sa charity, wildlife conservation, mga organisasyon ng veterano, scholarship funds." Ganap na nawala ang kulay sa kanyang mukha. "Hindi mo magagawa iyan. Anak mo ako. Anak kita. Kaninang umaga ay naging iba ka na. Isang taong kinakalkula ang pagkamatay ng kanyang ama para sa pinansyal na pakinabang. Tatay, pakiusap, kung makikinig ka lang." Nakikinig ako kaninang umaga habang ipinapaliwanag mo kung paano sinira ng aking kontroladong pag-uugali ang iyong buhay. Nakikinig ako nang sabihin mong karapat-dapat akong mamatay nang mag-isa sa lupain ng oso. Tapos na akong makinig. Ganap na nabasag ang composure ni Marco. "Bastardong mayabang ka! Ikaw ang lumikha nito!" Ang iyong patuloy na kontrol, ang iyong manipulasyon, ang pagpapanatili sa akin na dependent habang hinuhusgahan ang bawat desisyon na ginawa ko. Ayan, ang tunay na Marco Hernandez. Gusto mo akong sirain? Sige, pero tandaan, ginawa mo akong ganito. Bawat piso na inaalok mo,
bawat kondisyon na ikinabit mo, bawat paraan kung paano mo kinokontrol ang buhay ko. Ito ang iyong nilikha. Naramdaman ko ang kakaibang kalmado na bumaba sa akin. Tama ka? Nilalang ko ito. Pinahintulutan ko ang iyong pagiging dependent, binili ang iyong pagmamahal, pinagkamalan ang pagbibigay sa pagiging magulang. Iyan ang aking pagkabigo bilang isang ama. Kung gayon, ibalik mo ang testamento. Ayusin mo ito. Ang testamento ay naisumite ngayong hapon. Tapos na. Lumakad ako patungo sa pintuan, lampas sa aking anak na mukhang mas maliit, tila nabawasan. Ngunit mali ka sa isang bagay, hindi ko nilikha ang iyong pagpayag na gumawa ng pagpatay. Ang pagpipilian na iyon ay lubos na sa iyo. Basag ang boses ni Marco. Saan ka pupunta? Para tawagan ng pulis. Ang pagtatangkang pagpatay ay felony pa rin kahit na nabigo ito. Tay, sandali. Huminto ako sa threshold. Paalam, Marco. Sa kakaibang paraan, binigyan mo ako ng eksaktong kailangan ko. Ganap na kalinawan kung sino ka talaga. Ang huling nakita ko bago lumabas ay ang aking anak na bumagsak sa upuan na iniwan ko. Nakatitig sa mga legal na dokumento na kumakatawan sa kumpletong pagkawasak ng lahat ng sinubukan niyang makamit sa pamamagitan ng aking pagkamatay. Ang mga fluorescent lights sa Anchorage Police Department interview room ay umuugong sa itaas habang sinuri ni Detective Sarah Salit Martinez ang ebidensya na nakakalat sa metal table. Ang mga digital recording ni Oliver, ang aking sinumpaang pahayag, at ang sariling recorded confession ni Marco mula sa motel room ay lumikha ng isang napakalaking kaso. Ginoong Hernandez, nag-iimbestiga ako ng mga krimen sa ilang sa loob ng 8 taon. Ito ang pinaka-premeditated na kaso ng pagtatangkang pagpatay na aking nakatagpo. Kinlik ni Detective Martinez ang mga audio recording sa kanyang laptop. Ang mga pahayag ng iyong anak ay kapansin-pansin na nagpapahiwatig ng pagkakasala. Palagi siyang masinsinan kapag gusto niya ng isang bagay. Ihahain ng district attorney ang mga kaso ngayong umaga. Pagtatangkang pagpatay sa unang antas, reckless endangerment, at sabwatan upang gumawa ng pandaraya hinggil sa iyong mana. Hindi minamaliit ng Alaska ang pag-abandona sa ilang. Sa pamamagitan ng bintana ng interview room, nakita ko si Marco na nakaposas habang pinoproseso sa booking desk. Ang magdamag sa kulungan ay nagtanggal ng kanyang huling pagpapanggap. Wala nang manipulasyon, wala nang kaakit-akit na pagkatao, tanging isang 28 taong gulang na lalaki na humaharap sa mga kahihinatnan ng kinakalkulang kasamaan. Umupo si Oliver sa tabi ko, galing pa sa Denali, upang magbigay ng kanyang testimonya bilang saksi. Ano ang posibleng sentensya para sa ganitong uri ng krimen? 15 hanggang 25 taon, depende sa plea negotiations. Itinuturing ng Alaska ang sadyang pag-abandona sa ilang bilang katumbas ng pagtatangkang pagpatay dahil iyan talaga ang nangyayari. Pinanood ko ang aking anak sa pamamagitan ng salamin, nakaramdam ng hindi inaasahang kawalan ng kasiyahan, hindi ito tagumpay. Ito ay natural lamang na punto ng pagtatapos ng mga pagpipilian na ginawa niya sa loob ng maraming taon ng pagtaas ng karapatan at pagkamuhi. Babalik ka ba sa Seattle ngayon? Tanong ni Detective Martinez. Bukas. Kailangan ko munang bisitahin ang aking abogado dito, tapusin ang ilang dokumento sa estate planning. Tumango ang detektive ng may pagkaunawa. Pagtiyak na ang iyong bagong testamento ay ganap na ligtas, bukod sa iba pa. Tumayo ako, kinuha ang aking jacket at ang mga folder ng ebidensya. Nagtatatag ako ng foundation sa pangalan ng aking yumaong asawa. Tila angkop na ang mana ni Marco ay makatulong sa mga taong talagang karapat-dapat sa tulong. Lumabas kami ni Oliver mula sa istasyon ng pulisya patungo sa preskong hangin ng umaga sa Anchorage. Ang trapiko sa downtown ay gumagalaw sa karaniwang bilis ng Alaska, hindi nagmamadali, praktikal, may layunin. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Oliver. Balik sa iyong negosyo sa Seattle. Balik sa pagtukoy kung anong uri ng lalaki ang gusto kong maging sa nalalabi kong mga taon. Tumingala ako sa Chugach Mountains na tumataas sa labas ng skyline ng syudad. Lumalabas na ang pagkaligtas sa pagtatangkang pagpatay ng sarili mong anak
ay nagbibigay sa iyo ng kapansin-pansing kalinawan tungkol sa mga prioridad. Plano mong bisitahin siya sa panahon ng paglilitis? Nagulat ako sa tanong. Seryoso ko itong pinag-isipan. Ang paternal instinct na panatilihin ang koneksyon ay nakikipaglaban sa realidad ng ginawa ni Marco. Hindi, ang lalaking pinalaki ko ay namatay sa mga kakahuyan na yon kahapon ng umaga. Ang natitira ay hindi na ang aking anak. Nakarating kami sa truck ni Oliver sa parking lot. Inabot niya sa akin ang isang business card na may personal niyang impormasyon. Kung gusto mong bumalik sa Alaska para sa tamang dahilan, camping, pangingisda, talagang tinatamasa ang ilang. Tawagan mo ako. Libre ang unang biyahe. Bakit mo gagawin iyon? Dahil nakaligtas ka sa isang bagay na dapat sana ay pumatay sa iyo. At sa halip na hayaan itong magpabago sa iyo ng mapait, ginagamit mo ito upang tulungan ang ibang tao. Iyan ay karapat-dapat suportahan. Kinamayan ko siya, nakaramdam ng tunay na pasasalamat para sa estrangherong ito na naging hindi inaasahang kakampi. Salamat sa lahat. Salamat sa komunidad ng Ilang. Kami ay nagtutulungan dito. Habang papalayo si Oliver, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado sa Seattle. Mayroong mga foundation na itatatag, mga scholarship na punduhan, isang buhay ng pagpapahintulot na baliktarin sa pamamagitan ng positibong aksyon. Dinala ako ni Marco sa Alaska upang mamatay para sa pera. Sa halip, natuto akong mabuhay para sa isang layunin. Sa pagtatangka na sirain ako, hindi niya sinasadyang itinuro sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbibigay para sa isang tao at ang tunay na pag-aalaga sa kanila. Ang kabalintunaan ay perpekto at ganap na makatarungan. 3 araw pagkatapos, pabalik sa Seattle, nakatanggap ako ng liham mula kay Marco sa bilangguan. 5 pahina ng manipulasyon na nakabalat kayo bilang paghingi ng tawad, nangangako ng pagbabago kung ire-reconsider ko lang ang mana, ipinapaliwanag kung paano sisirain ng bilangguan ang kanyang buhay. Binasa ko ito ng 1 beses pagkatapos ay ipinasok sa aking office shredder. Ang ilang relasyon ay hindi nakakaligtas sa pagtatangkang pagpatay. Gaano man karaming pera ang iyong inilaan sa mga ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.